Isa na nga yan sa iniisip ko eh. Iniisip ko kung dapat pa bang umupo tayo dito. Mamahal kasi. At kung hindi natin kukunin yung kay Don Roel, wala tayong pambayad ngayong buwan. Ayoko na mabasuhin si Madam Cora. Lagi na lang tayo late magbayad eh. Kailangan talaga natin tanggapin yung offer ni Don. Naku, boss, pwede bang ikaw na lang makipag-meeting? Nakaka-nervyos si mansion niya eh. Tuwing nandun ako, parang may nakasunod na tingin sa likod ko eh. Ano ka ba? Siyempre may bodyguard yun. Normal lang yun, no? Tara na. Tsaka, tigilan mo nga yung pagiging duwag mo. Di naman laking merong mister na nangangaliwa na kailangan natin sundan. Bakit ba? Mas gusto ko yung ganun eh. At least, nakakatulong pa tayo sa mga misis na malaman yung kalokohan na asawa nila. Patrick, hindi naman nga lagi meron, di ba? At hindi ka ba napapagod makakita ng ganun? Minsan nga, gusto ko na lang manapak eh. Bus naman, ang init naman kagad ng ulo mo eh. O sige na. Nasama na ako dun sa mansyon ni Don Roel. Abay, dapat lang. Wala tayong choice kapag dumawag siya, no? At huwag na huwag mo siyang iinisin kasi kapag nainis yun sa'yo, sige ka, hindi kita masasagip. Boss naman eh. Pero, boss, feeling ko talaga si Don Roel parang aswang yun eh. Baka yun yung dahilan kung bakit sobrang niyang yaman. Kasi may nagsabi sa akin na nag-aalay daw siya ng kaaway niya sa mga demonyo. Totoo kaya yun? Grabe. Saan mo ba narinig yan? Kung totoo nga yun, matagal na tayo nadamay, no? At kung aswang siya, hindi niya na tayo kailangan para mag-espiya. Tara na. Bago ko pa magdagdag ng panibagong kwento. Ay, boss, malay mo. Ang dami kayang kababalagan ng mayayaman. Hindi mo alam kung saan nanggagaling yung pera nila, di ba? Bahala ka na nga dyan. Hindi naman lingid sa aking kaalaman na marami ang nagtatanong kung saan nanggaling ang yaman ng mga taong katulad ni Don Roel. Ang sabi ng iba, negosyante raw at maraming koleksyon. Para sa akin naman, malamang isa siyang pinuno ng sindikato o ng mga organisasyong may kinalaman sa krimen. Siguro dahil na rin sa likas kong kuryosidad, gusto ko ring alamin ang totoo. Sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas, bakit may mga pamilyang sobrang yaman na parang walang kapantay? Hindi ko alam na sa puntong yon, hindi lang pala korupsyon, krimen o mga ilegal na aktibidad ang matutuklasan ko. At magsisimula ang lahat sa pagpunta namin sa mansyon ni Don Roel, dun sa pinakadulo ng probinsya. Ayun na naman. Nakakakilabot talaga dito. Dinaig pa yung horror movie yung mansyon niya, boss eh. Tumahimik ka nga. Sige ka. Baka marinig ka ng bodyguard niya, mayari ka. Boss, parang wala naman sila oh. Tahimik masyado. Shhh! Makinig ka na lang sa akin. Mukhang may meeting pa si Don Roel sa loob eh. Ganun ba? Pero boss, mukhang maaga tayo. Lalabas pa muna tayo. Hindi. Dito lang tayo. Ayun yung late tayo, di ba? Kapag hinanap tayo, delikado pa yun. Kaya manahimik ka muna. Wala. Boss, may umiiyak ko. Kawawa naman yung Ali. Pinigilan ko si Patrick na makalapit sa pintuan. Kahit naman nasa pasilyo kami, rinig na rinig ang malalakas na boses. Galing nga sa loob ng opisina ni Don Roel. Mukhang sinasabo ni Don Roel ang mga tao sa loob. Wala akong pakialam sa mga dahilan nyo. Puro kayo palusot dito. Pero Don Roel, parang awa nyo na po. Tumahimik ka, Julie. Nung pinahiram ko kayo ng pondo para sa negosyo nyo, akala ko tutuparin niyo yung usapan. Tapos ano ngayon? Napakulang ang lahat. Kesyo magbabayad agad kayo. Kesyo marami kayong customer. Oh, ano nangyari? Totoo naman po lahat yun. Maraming bumibili sa luto namin bago pa namin palakihin yung pwesto. At hindi ko rin alam kung bakit bigla kaming nalugi. At anong gusto nyo gawin ko? Maghintay kung kailan nyo trip magbayad? Ano to, donasyon?
Abay, parang charity yung tingin niyo sa akin magkapatid Don Ruel naman, patawad po talaga. Kung pwede nga lang po, kahit isang buwan na palugit, pangako po, maiipon namin yung pambayad doon. Ha? Isang buwan? Tingin niyo ba tanga ako? Interest pa lang, kinakain na kayo. Gusto niyo pang dagdagan? Hindi. Hindi ako papayag. Hanggang 1 linggo lang ang kaya ko ibigay sa inyo. 1 linggo? Pero... Bakit? May reklamo ka, Cosette? Meron ba kayo tinatago sa akin? Naku, wala po, Don Ruel. Ikaw, Julie, may gusto ka bang abinin? Wala po. At gagawin po namin ang lahat para makabayad sa loob ng 1 linggo. Bueno, wag niyo ako susubukan Gawin niyo. Kasi kapag pinalampas niyo yan, kilala niyo ako. Opo, masusunod po, Don Ruel. O siya, sige na. At sabihin niyo sa mga tauhan ko na pumunta sila dito. Tigilan na muna nila yung pinapahanap ko sa labas. Kailangan ko na kasi yung gabat ko Oo, sige po, Don Ruel. Mauna na po kami. Sasabihin na lang po namin sila. Nakasalubong namin ang mga kausap ni Don Ruel. 2 babae, isang umiiyak at isang halatang mainit ang ulo. Hindi ko maikakailang nagulat talaga ako. Yung ate na mukhang iritado, bigla na lang naging blanko ang ekspresyon. Habang yung umiiyak naman, nagbigay ng impit ng ngiti at bahagyang tumango. Pagkakita ko nun, hindi ko maiwasang makaramdam ng awa. Lalo na't alam ko ang pinagdadaanan nila mula sa mga narinig ko. Pero may kakaiba sa tingin nila sa amin. Hindi ko maipaliwanag, pero may kung anong nakakabagabag. Lalo na't galing doon sa mukhang galit. Kiko! Bumasok na kayo dito! Kapay, nasan ba yung mga tauhan ko? Tinawag na ba sila ni Cosette? Magandang araw po, Don Ruel. Wala pa po sila Papalabas pa lang yung mga nakausap niyo kanina. Ganun ba? O sige, pakisara nga muna yung pinto. May pag-uusapan tayo. Sige ho. Tuwing pumapasok kami sa mansyon ni Don Ruel, nandun talaga yung kaba. May kakaiba kasi sa ihip ng hangin sa loob, lalo na sa mismong opisina niya. Kahit nga ilang beses ko pa siyang puntahan, pakiramdam ko hindi ako kailanman masasanay sa presensya ni Don Ruel. Pagkapasok namin sa kwarto, sumalubong agad ang makapal na usok ng tabako na tumama diretso sa mukha ko. Nakaupo ang matandang lalaki sa madilim na sulok. May sinding tabako sa pagitan ng mga daliri at halos natatabunan ng usok ang buong mukha niya. Mabigat ang bawat paghinga niya, pero tuloy pa rin siya sa paghithit at parang ang walang patlang. Mula sa may pinto hanggang sa makaupo kami, ramdam ko ang titig niyang parang tumatagos. Don Ruel, pinapatawag niyo daw po kami. May bago po ba kayong papatrabaho sa amin? Oo, meron, Kiko. Nakapagdesisyon na kasi ako. Nakita niyo ba yung 2 babae kanina? Opo. Ano pong kailangan namin gawin doon? May utang sa akin niya magkapatid na yan. Si Cosette at si Julie. Binigyan ko sila ng puhunan para sa negosyo nila. Pero mga walang utang na loob. Parang kinalimutan lang. Gusto ko manmanan niyo sila. Bawat galaw nila ipaalam niyo sa akin. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi nila na wala silang kinikita sa karinderya. Kaya gusto kong tignan niyo yun. Sige ho. Dadalaw po kami palagi sa karinderya nila. Hindi. Bantayan niyo. Gusto ko may tao ako sa loob mismo ng karinderyang yon. Naintindihan mo? Sigurado ako may tinatago sila sa akin Alamin niyo yun. At kailangan ko ng mga taong mukha inosente. Yung tipong panibago sa mga mata. Kaya niyo po pala ni-request si Patrick. Oo, hindi ka papasa kung ikaw yung mamamasukan doon. Pero yung assistant mong yan, pwede yan. Madaling utos-utusan. Po? Ano, may angal ka? Sa taba mong yan para kang madaling utos-utusan.
Ayaw mo ba magtrabaho sa karinderya? Mabait yun si Julie. Malamang lilibre ka pa nun ng ulam. Sige lang po, Don Ruel. Gagawan po namin ng paraan. Oh, eto. Tanggapin mo. Ito ang kalahati ng bayad. Ibibigay ko na kaagad. Talaga ho? Oo. Kahit bilangin mo pa. Kapag may binigay kayo sa akin na mahalaga impormasyon, ibibigay ko na ang natitira. At dodoblein ko ba kung magtagumpay kayo sa pag-espiya? Sige ho. Maraming salamat po, Don Ruel. Osa, basta ayoko may ibang makakaalam na usapan na to. Ayusin niyo yung trabaho at siguradong maayos din yung bayad. Nasaan na ba yung mga tauhan ko? Kailangan ko na kasi yung gamot ko eh. Sige ho, Don Ruel. Tatawagin na rin po namin sila. O sige. At kung nandyan pa yung magkapatid, pabalikin sila dito ha. Sabihin nyo abangan nila yung pagdating nyo bukas. Nagmamadali kami sa paglabas dahil hindi na talaga maganda ang kondisyon ni Don Ruel. Ngayon ko lang siya nakitang may sakit at umuubo. Kung hindi siya nagsasalita noon, iisipin mong estatwa siya na walang emosyon. Pero ngayon ko lang napansin, para bang may bumabalot sa kanyang kakaibang sakit. Boss, seryoso ba to? Ako lang talaga ipapasok niyo doon mag-isa? Kasi yun yung gusto ni Don Ruel eh. Pero huwag kang mag-alala. Bibisita naman ako palagi eh. Tsaka bibigyan kita ng bonus. Ang laki kaya ng binigay niya. Pagkatapos natin to, baka makapag-advance pa tayo ng bayad ng renta sa opisina. Diba? At saka aminin mo, kailangan mo rin naman to, diba? Oo naman, boss. Pero ewan ko, iba kasi talaga yung kutob ko dito eh. Lalo na kapag si Don Ruel na. Kita mo naman yung mukha niya, diba kanina? At yung mga mata niya parang nanlilisik talaga. Kulang na lang hablutin niya tayo eh. Para bang gusto niya mangagat? Nakakatakot talaga, promise. Shhh! Iyak ka na naman. Huwag kang maingay, baka mamaya may makarinig sa'yo eh. Ito na naman yun eh. Nakita mo rin naman, diba? Pinigilan ko si Patrick dahil namataan pa namin ang magkapatid sa dulo ng bakuran ni Don Ruel. Kausap nila ang mga bodyguard nito. Ilang sandali pa, paalis na sila kaya hinabol ko at sinabing pinapabalik sila. Nagulat sila sa sinabi ko at halatang nag-aalangan pa ring magtiwala. Pero yung mukhang mabait, nagpasalamat na lang at hinatang ang kapatid niya pabalik sa mansyon. Paglingon ko hindi pala siya sumunod sa akin. Hinanap ko si Patrick at nakita ko siyang nasa gilid na ng gate ng mansyon, doon sa may halamanan. Kukutusan ko na nga sana ang binata dahil kung saan-saan na naman napupunta. Pero napahinto ako nang makita ko kung ano ang tinitingnan niya. Oh, ano yan? Maraming basahan? Hindi, boss. Tignan mo. Gumagalaw. Aso yun eh. Ano? Ayun o. Kita mo yung buntot? Gumagalaw-galaw o. Buhay na buhay. Oh, paano mo naman napansin niya sa gitna ng mga halaman? Nagulat nga ako, boss eh. Palis na yung mga kausap mo tapos akala ko may gumagalaw na basahan palapit sa kanila. Pagdating ng mga bodyguard, bigla naman tumakbo papunta dito. Sinundan ko. Teka Patrick, huwag mo hawakan ha. Oh, walang iya. May sugat pa yata sa paa yung asong to. Kawawa naman. Oh, mukhang may sakit yan Patrick. Baka mahawa ka pa. Baka ma-infection ka pa, sige ka. Lo, hindi naman siguro, no? Wow, ang cute mo naman kahit ang dungis mo. At saka, boss, ganito yung pangmayamang aso ah. Di ba tawag dito, Chicho? Ano? Chicho? Ano yun? Yung mga mamalbon, may bangs na nakatakip yung mata. Yung hindi mo makita yung mukha nila. Shih Tzu yun. Anong Chicho ka dyan? Ay, Shih Tzu ba? Basta, yun na yun. Kawawa naman talaga siya, boss. May biswit ka ba dyan? Bigyan natin.
Mukhang gutom na gutom mo. Para siyang pakalat-kalat lang dito sa labas ng mansyon, oh. Kung ganyan nga yung lahi niyan, malamang may nagmamay-ari niyan. Alam mo naman yung mga mayayaman, di ba? Ganyan talaga. Baka binili pa nga yan ng mahal eh. Sa itsura niya? Imposible, no? Halatang wala siyang amo, oh. Parang napabayaan nga to eh. Kakaawa tuloy. Yan, oh. Sino bang bad na amo mo, ha, Doggy? Hindi ka ba pinapakain? Wow! Ang cute niya talaga, boss! Habang kinakausap ni Patrick ang maliit na aso na para bang bata ito, mas maigi ko siyang tiningnan at lalo kong nakita ang kalunos-lunos na kalagayan niya. Buhol-buhol na ang balahibo at halos itim na ang dating puti dahil sa dumi. Napahawak pa nga ako sa ilong dahil sa sobrang baho. At nang lalapitan na sana ni Patrick, bigla itong parang natakot at bumalik sa mga halaman. Susundan pa sana ng binata pero narinig ko ang paparating na yabag at boses ng magkapatid. Kaya agad kong hinatak si Patrick para makapagtago kami sa gilid ng gate. Patrick, tara na. Parating na sila eh. Tago muna tayo. Oh? Bakit naman? Tara na. Gusto ko lang muna sila obserbahan. Diyos mio naman, oh. Sige na nga. Nagdi-detective ka na naman eh. Grabe talaga siya, Julie. Napakakapal ng mukha. Hayaan mo na. Karapatan naman niya yun eh. May utang naman tayo talaga sa kanya, di ba? Oo, at may utang tayo. Pero sino namang nagsabi may karapatan siya basta na lang magpasok ng tauhan dun sa karinderya natin? Ay, naku, Julie. Baka kung sino ilagay niya sa kusina. Ganun na lang ba yun? Lahat ng gusto niya susundin natin kasi bawal tayong pumalag. Wala naman tayong choice, di ba? Ay, naku, visit talaga. Akala mo talaga kung sino? Ate, totoo naman, di ba? Siya naman talaga yung pinuno. Shh! Julie, naririnig mo ba yun? Ay, ate, tignan mo may aso, oh. Uy, ano ka ba naman? Huwag mo nga hawakan. Baka may rabies yan eh. Hala, dinilaan niyo pa yung kamay ko, oh. Halika nga dito, may bibigay pa ako sa'yo. Ayan, gusto mo yan? Marami pa niya sa bahay. Ano ka ba naman, Julie? Huwag mo na nga pakainin. Baka sumunod pa sa atin yan. Ikawawa naman kasi. Hala, ate, tingnan mo, parang pilay siya. Ika eh. Uy, gusto ko rin niya, oh. Kahit masungit ka daw, dinidilaan ka pa sa paa. Ay, naku, kadiri. Ay, sige na nga, bigyan mo na nga. Sabi ko na nga ba, hindi mo rin matitiis eh. Oh, parang gusto ko talaga niya, ate, oh. Iuwi na lang kasi natin siya. Mukhang walang nag-aalaga eh. Kawawa naman. Oh, bago ka humindi, pwede natin siyang gawing bantay sa karinderya. Oh, di ba? Ipakinabang naman yan eh. Bantay agad? Ang liit-liit niyan eh. Oh, di ba? Nagpapakita ang ginis na agad, oh. Sabi niya kahit daw maliit siya, kaya niya yun. Ay, nako, hindi yan magiging bantay. Pampaganda ng pwesto, pwede pa. Asya, sige na, kunin mo na nga. Mukhang wala namang may-ari eh. At saka konsensya ko pa yun kapag iniwan natin. At alam ko namang hindi mo ako titigilan. Buti alam mo. Ganyan ka naman kasi, ate. Masungit ka lang sa simula pero lumalambot din yung puso mo kapag may aso. Ay, nako, ang dami mong satsat. Kunin mo na nga bago pa magbago yung isip ko. Dali-dali nga niyang binuhat ang maliit na aso at tinangay ito. Hindi nila namalayang nakamasid kami sa kanila. Hindi ko maipaliwanag, pero may kakaiba talaga sa magkapatid. Pero kahit ganon, gumaan ang loob ko dahil sa kabutihang ginawa nila. Pagbalik naman namin sa opisina, may nakapaskil na papel sa pintuan. Sulat kamay yun ni Madam Cora. Paalala na naman tungkol sa renta. Kaya naman nilagay ko sa envelope ang ibinayad ni Don Ruel at dinala ko ito diretso sa kanya sa kabilang dulo ng pasilyo. Bukas ang pinto ng paranormal expert at albularya at agad siyang ngumiti nang makita ako.
Pasensya ka na, Kiko, ha? Kung makulit ako ngayon. Madam Cora, ako nga po dapat humingi ng pasensya eh. Galing kasi kami sa mansyon. Kaya hindi ko kaagad kayo nabalikan. Mansyon? Mansyon ba yan ni Don Ruel? Kiko naman. Alam ko namang gipit kayo ngayon. Pero mag-iingat kayo doon, ha? Opo. Kaya nga po ako pumunta. Ito po, paunang bayad po para sa late na renta namin. Pasensya na po Ito lang po muna. Pero pagtapos po ng trabaho namin yun, diretso po sa inyo yung bayad. Sana po, maghintay po muna kayo kahit saglit lang. Nako, pasensya ka na rin at makulit talaga ako ngayon. Nagkasakit kasi ang apo ko. Pero ayos lang sa akin kahit may kaunting delay. Ngayon lang ako talaga medyo nangangailangan eh. Nako, huwag po kayong humingi na pasensya sa akin. Ako nga po yung may atraso sa inyo eh. Pero hayaan niyo po, kapag natapos namin yung assignment namin, baka makapagbigay pa po ako ng advance. Sa dami po kasi nang natulong niyo sa amin tsaka sa haba ng pasensya niyo, nahihiya na po talaga ako sa inyo eh. Wala yun, iho. Hindi naman kayo basta umuupa lang dito. Para ko na kayo mga anak. At saka, lagi nyo pa nga akong tinutulungan. Kahit nga yan si Patrick na takot mag-usapan at multo at maligno. Abay, tinutulungan pa rin ako. Ewan ko ba kung bakit matatakotin yun? Sa dami ng trabaho sa mundo to, yan pa yung pinasok niya. Abay, ikaw rin naman na. Kahit anong kababalaghan ng ipakita ko, ayaw mo pa rin maniwala. Isang araw hindi mo na maitatanggi yan. Kakagating ka na lang ng aswang bago ka pa tumigil sa kakasabi na hindi totoo yan. Siguro, hanggat wala pa po ako nakikita ebidensya, hindi po muna ako matatakot. Alam niyo naman po yung trabaho ko, di ba? Ebidensya muna bago takot. Ay, naku Kiko, tutuklawin ka na lang talaga. Iho, ito ang tandaan mo ha. Sa mundong ito, may mga bagay na nananatiling lihim sa mga ayaw tumingin. At may mga bagay din na hindi nagpapakita kung ayaw nilang makita mo. Opo, basta po ako mag-ingat ako palagi. Pangako po yan. Abay dapat lang. Dahil yang si Don Ruel, abay hindi maganda ang basa ko sa kanya. May kadilim ang bumabalot sa taong yun. At kung maaari, lumayo kayo doon. At kung may kailangan kayo ni Patrick, nandito lang ako. Opo, madam. Salamat po Pag-iisipan ko. Tatapusin lang po talaga namin itong bago assignment namin. Pagbalik ko mula sa albularya ay sinalubong ako ni Patrick na may dalang balita. Hawak-hawak niya ang telepono at parabang natulala. Ilang saglit pa, kinamot niya ang noo na parabang malalim ang iniisip. Uy, sino naman yung tumawag? Ka na naman May paetsa-etsa ka na naman. Ano daw sabi? Isa na naman misis na ginala sa mister niya, no? Hindi, boss. Confirm daw Sabi ni Don Ruel, magsisimula na daw tayo bukas dun sa pinapagawa niya. Oh, bakit parang ang bigat sa mukha mo? Sabi niya, ipapasok daw kasi niya ako bilang kusinero Ako daw yung magluluto. Tapos ikaw, araw-araw ka daw taga-kolekta ng utang. Para sigurado daw. Ano? Ginawa pa akong Bombay nun. Tapos ikaw tagaluto? Oo, sabi niya Grabe. O siya, sige na. Umuwi ka na. Magpaturo ka sa nanay mo kahit basic man lang para hindi ka mapahamak bukas. Pinagtitripan ka na naman yata ni Don Ruel Alam ko na yan. Dahil to dun sa nabasag kong bangal nung uli, no? Malamang. Sabi niya, pagbabayaran mo raw yun Ayun, sa ibang paraan kasi ningil. Ito naman, pinagtatawanan pa ako. Baka mamaya matuliro tayo bukas kapag nakita nilang wala talaga ako alam. Hindi yan, no? Mukha naman mabait yung magkapatid yung isa lang pala. Inampun pa nga yung aso, di ba? Oo, makikita ko ulit si Chicho. At saka nga pala, may sinabi yung tumawag kanina. Nawawala daw yung alaga ni Don Ruel Tinanong kung nakita natin,
Aso rin daw yun eh. Oh, sinabi mo ba yung tungkol sa aso na nakita mo? Hindi. Mukhang hindi naman siya yung may-ari nun eh. At kung sa kanya nga yun, ayoko na ibalik yun no. Pinabayaan na nga oh. Ewan ko sa'yo, Patrick. Baka mamaya mapahamak ka pa kapag nalaman niya yan, ha? Hindi yan no. Sikreto natin to eh. Hindi mo naman ako ilalagdag, di ba, boss? Boss? Uy, boss! Ba't hindi ka sumasagot? Bahala ka dyan. Umiling-iling na lang ako sa assistant ko. Hindi ko talaga mapigilan ang kakulitan minsan ni Patrick. Pero sa ganitong trabaho, nagiging libangan ko na rin ang asarin siya. Kahit na medyo lampa at madaling kabahan, hindi ko talaga siya ipagpapalit. Kahit minsan, sablay talaga. Kinabukasan, parang nawala ang alinlangan niya at halata pang excited. Maaga pa lang, dumaan na siya sa apartment ko at nagluto pa ng almusal. Oh, ayan oh. Boss, kita mo naman ha. Sige na, tignan mo. Sabi ni nanay, ang bilis ko daw matuto. Tsaka napakasarap daw nung pinaluto niya sa akin kagabi. Feeling ko may future talaga ako bilang chef eh. Paano chef ka agad? Hotdog at itog lang naman yung niluto mo eh. Grabe naman to si boss, basag trip. Hindi mo ba nakikita? Nilagyan ko pa nga ng hiwa-hiwa yung hotdog. Ang ganda ng hiwa niya, no? Diba? Makakakita ka ba ng ganyan? Tsaka at least hindi ko nabutas yung pula na itlog, diba? Ano? Pwede na ba akong pagkarinderya? Oo na. Pwede na yan. Karna, baka maliit ka pa sa unang araw ng trabaho mo eh. May kalakihan pala ang sinasabi nilang karinderya. At pagdating namin ay agad nila kaming inasikaso. Nagpakilala silang sina Ate Julie at Ate Cosette. Hindi na ganun kasungit si Ate Cosette kumpara kahapon. Pero ramdam pa rin ang distansya. Lalo na nung tumingin siya sa amin. Yung tipong matalas na parang nasuri na niya ang buong pagkatao namin ni Patrick sa loob lang ng ilang segundo. Hindi ko maipaliwanag pero bahagya akong kinilabutan sa sandaling yon. Ibang-iba naman sa pakikitungo ng kapatid niya. Si Ate Julie kasi, mas magaan ang kilos at masigla pa kaming inikot sa loob ng kanilang karinderya. Alin na kayo? Pasok na kayo. Kiko at Patrick, tama ba? Di ba kayo yung nakita namin sa mansyon kahapon? Gutom ba kayo? Kami nga po. Sa totoo po niyan, nag-aanap kami ng trabaho tapos binigyan kami ni Don Ruel. At saka, busog pa po ako. Nagluto po kasi tong kasama ko ng almusal kanina eh. Ganun ba? Ayos pala eh. At least may kasama na ako sa kusina. Pero ayan may leche flan ako dito. Tingnan nyo nga kung pasado na. Plano ko kasi ang ibenta eh. Uy, paborito ko po yan ate. Sakto pala. Ikaw naman, Kiko, ano ba paborito mo? Sabihan mo lang para malutuan kita. Gusto ko kasi yung may tagatikim na ako. Ito kasing si Ate Cosette, hindi yan mahilig kumain. Ay nako, huwag mo na nga akong idamay dyan, Julie. Nasaan na ba yung aso? Baka mamaya kung ano na namang kinakagat nun. Ay, oo nga pala. Kiko, Patrick, may nakuha kaming aso kahapon. Tingnan nyo Ang cute niya, di ba? Ba't ganun? Sinagbang niya yung sariwa karne Pwede pala sa aso yung hilaw? Hindi ko rin alam eh. Ayaw niya kasi ng dog food. Baka nga mabondot na to para kasing nasobrahan na ako ng bigay. Medyo mukhang busabos na nga siya dyan siguro naguguluhan pa. Ngayon lang yata kasi siya nabusog ng ganito. Para kasing matagal na pinagkaitan ng pagkain. Kaya ayan, ngayon lang bumabawi. Kapansin-pansin ang mga sariwang tipak-tipak na karning pinapangos ng aso. Sa liit niya ay halos kasing laki pa ng katawan niya ang nakahain sa harap niya. At para bang ilang araw na siyang hindi kumakain kung makabanat. Sagad, gahaman at walang preno. Nagkalat na nga ang dugo at mga piraso ng laman sa sahig. Grabe naman yung aso na yan! Hindi na tumigil
sa kakakain. Ang dami mo nang binigay kagabi dyan, Julie, diba? At saka sabi mo, diba, itatali natin sa likod ng karinderya yan? Eh bakit nandito na naman? Tingnan mo, oh. Ang dumi-dumi pa. Ay, pati sahig, puro dugo at saka putik. Ano ba naman yan? Dumadami pa naman yung customer. Lilinisin ko na lang to, ate. Relax ka lang dyan. Kawawa naman si Bebe. Oh, Bebe? Yun po yung pangalan niya? Oo. Kasi mukha pa siyang baby. Kaya yun yung naisip ko. Kahit na medyo mukha pa rin siyang bosabos. Ano, baby? Eh parang halimaw ang kumain yan. Paliguan mo na nga lang muna yan, Julie. Unahin nyo nga yung aso. Ayoko kasi pumasok dito sa kusina hanggat hindi malinis ang paligid. Oo na ate. Ito naman. Medyo nga may amoy talaga siya. Gusto niyo ba kaming tumulong? Talaga? Oo, sige. Salamat Patrick, mamaya na muna tayo mag-uusap sa kusina ha. Dito na lang muna tayo kay Bebe. Pinagbabawal kasi ni ate yung amoy malansa sa loob eh. Pero cute pa rin naman siya, di ba? Oo naman po. Sige lang po. Tinulungan namin si Ate Julie dahil kahit maliit nga yung aso, may angking tapang pala ito. Ang liit-liit pero ang tindi ng ugali. Ang bagsik din talaga. Pero dahil nga malambing si Ate Julie, parang napapakalma niya ito kahit paano. Napansin ko rin na ang bilis gumaling ng mga sugat nito mula kahapon. At halos nga hindi na iika-ika. Para bang bawat minuto, lalo pang lumalakas yung aso. Ginupitan din nila ang balahibo niya kaya lumitaw ang malinis niyang anyo. Kaso, hindi pa rin talaga nawawala ang amoy niya. Yung tipong kumakapit kahit anong gawin. Pero kahit ganon, paikot-ikot na siya sa karinderya na para bang wala siyang pakialam sa mga tao. At ang mas nakakagulat pa, parang wala rin silang nakikita. Hindi ko na malaya na sandali lang pala ang lumipas pero napuno na agad ang karinderya. Oh, Patrick, Kiko, bago magtrabaho, kain muna kayo ha. Ang laki nang naitulong niyo sa akin kanina eh. Pili na kayong ulam ha, tsaka mag-extra rice kayo kung gusto nyo. Mga edad nyo, dapat busog lagi yan. Ay, hindi na po ako binata. Mukha lang po kasi magtitirenta na po ako eh. Uso, game na to. Hindi na ako ayaw sa grasya. Ate, kanina pa ako natatakam sa niluluto niyo sa tolong eh. Sige na, boss. Alam ko namang mismo na yung mga lutong bahay eh. Kain na. Boss? Bakit boss yung tawag mo sa kanya? Wala lang po. Inaasar ko lang si Kuya Kiko. Siya kasi bossing ko na at ako yung sidekick. Ganun ba? Akala ko kamag-anak mo si Don Roel eh. Hindi po Bali, tauhan lang niya ako. Pero ate, magbabayad po kami dito At saka, grabe. Ito talaga yung hinahanap-hanap ko eh. Ang hirap talaga humanap na masarap na karinderya sa bayan. Paano? Palagi kang busy. Hindi ba ako sinasamahan kumain sa mga karinderya? Naku, simula ngayon bawal ka ng malipasan ng gutom ha. Dito ka pupunta, papakainin kita lagi. Salamat po. Pero, kailangan na po ba ng tulong ni Ate Cosette? Tsaka, ganito ba talaga dito? Biglaan yung dagsa ng tao? Marami naman kumakain pero hindi naman ganito karami. Parang ang dumoble ngayon eh. Pero kaya ng ate ko yan. Gusto niya kasi talaga siya yung humaharap sa customer. Yung iba kasi madami talagang arte. Pero tignan nyo baka naman swerte yung pagpasok nyo dito. Naku, ewan ko lang po kung swertein kayo kapag natikman nila yung luto ni Patrick. Huwag kang kabahan, Patrick. Tuturuan naman kita eh. Ang kailangan ko lang kasama sa pagbubuhat ng mga malalaking kaldero. Kasi sumasakit na rin yung balakang ko eh. Ganun yata talaga kapag medyo umiedad na. Wala po talaga sa itsura, ate. Sa totoo lang, gusto ko nga tanungin kung ano po yung sikreto niyo eh. Mawalang galang na rin po ate. Pwede po ba akong magtanong? Natasan kasi ako ni Don Roel na kumolekta araw-araw dito. Pero kung ganito kalakas yung benta nyo, parang hindi naman kayo namumroblema sa bayad. Hindi ko nga rin maipaliwanag. Iniisip ko nga, baka may nagnanakaw dito sa amin.
Ano sinasabi mo may nagnanakaw? Tayong dalawa lang dito. Ang sabihin mo, masyado ka malambot sa mga customer. Yun, Julie. Ate, hindi naman siguro. Ano pong ibig niyo sabihin, Ate Cosette? Tingin niyo may magnanakaw po talaga dito? Ano po ba yung mga napapansin niyo? Ay nako, itatanggi pa niyan. Hindi ko kasi talaga alam kung sino. Pero lagi kaming nawawala ng pera. Mabuti nga't nandito ka para matauhan tong isang to eh. Ilang beses ko nang sinabi, ayaw pa rin makinig. Ay, bahala nga kayo dyan. Lumipas ang mga oras at hinayaan nila akong tumambay sa karinderya. Hindi rin naman ako tinanong ng magkapatid kung ano ang pakay ko. Dahil tulad ng karamihan sa lugar namin, parang magic word ang pangalan ni Don Ruel. Basta't nagtatrabaho ka para sa kanya, bihira kang questionin ng kahit sino. Kahit iilan lang ang mesa at silya, parang walang katapusan ang pasok ng mga customer sa karinderya. Kapansin-pansing hindi magkamayaw ang mga tao sa mga luto ni Ate Julie. Binulungan pa ako ni Patrick na wala naman siyang nakikitang kakaiba sa mga rikado ng ulam. At mukhang sadyang mahusay lang talaga siyang magluto. Grabe, boss. Ang dami palang ginagawa sa karinderya, no? Oh, kaya pa? Kaya ko pa. Ang totoo nga niyan, nasaya nga eh. Ang bait nila Ate Julie. Parang nanay vibes ka agad. Kahit si Ate Cosette, akala ko sobrang sungit pero mabait naman pala deep inside. Mabuti kung ganun. Kasi mukhang matatagal lang pa tayo dito eh. Pero wala ka ba napapansin na kahit anong kakaiba doon? Wala naman. Teka. Uy, yung kamay mo nagdudugo. Ay, oo boss. Naiwa lang ako kanina. Mamaya, ihingi na lang ako ng gabot kay ate. Uy, sige. Uy, baka mamaya maging paborito mo na silang boss ha. Makalimutan mo na ako. Malapit na boss. Inalok pa nga ako mag-stay in dun eh. Para daw hindi na ako bumabiyahe. Maaga rin kasi yung pasok eh. Para sa almusal. O sige lang. Okay lang naman sa akin eh. Kita ko naman na enjoy ka dito. Hindi ko na rin maitatanggi. Pati ako ay gumaan na rin ang loob sa magkapatid. Lalo na ng kinabukasan. Laking gulat ko na bigla na lang akong inabutan ni Ate Julie ng paborito kong chicken curry. Kuhang-kuha niya ang lasa ng luto ng yumaong ina ko. Kulang na nga lang, iyakan ko na yung plato ko. Boss? Ayos ka lang ba? Nagdadasal ka ba dyan? Bakit parang nakapit ka habang kumakain? Wala Patrick. May naalala lang ako dahil sa curry na to. Pero nagustuhan mo no? Ang tagal daw pinakuluan ni Ate Julian para magmantika ng tama eh. Kalasa-kalasa kasi ng curry na mama ko to eh. Grabe. Hindi ko akalain na pagkain lang pala makakapagpalambot sa'yo. Parang ko kasing si Ate Cosette minsan ang tapang ng timpla mo eh. Mas gaganda pa yung mood ko kung may re-report ka. May balita ba? Naku boss, wala talaga eh. Tahimik buong gabi. Sa bodega ako natulog. Ay, meron pala. May ilang beses tumuhol ng sunod-sunod yung aso ng kapitbahay. Yung oras din na nakatakas si Bebe. Pero ayos na, pinauwi na namin siya. Diyos mio. Ang sinasabi ko, report tungkol sa misyon natin dito. Hindi tungkol sa alaga nyo. Ay, sorry naman. Wala ka naman kasi talaga iba nangyari eh. Alam mo, ikaw, sigurado bang nagbabantay ka't hindi ka natutulog? Paano yung sinasabi nila magnanakaw? Ewan ko, boss. Dito nga ako natulog sa tabi ni Baby kagabi. Kung meron man lang tagka pumasok, dapat tumawal siya, di ba? Ikaw sa bagay. O sige, tignan na lang natin. Baka ngayong araw naman makaipon sila ng pambayad. Hindi ko na sila siningil kahapon kasi baka mag-away pa ulit sila eh.
Hindi pa rin pala sapat. Kahit dumami na ang mga customer, marami pa rin ang hindi nagbabayad ng utang, kaya halos mapupunta lang ang kita sa pamalengke kinabukasan. Kaya napagpasyahan kong magbantay sa karinderya buong gabi. At dahil doon, nakita ko ang isa sa mga tunay na dahilan ng problema ng magkapatid. Totoo ang sabi ni Ate Cosette. Sobrang bait ni Ate Julie. May mga batang kalye na lumapit at agad na silang binigyan. Ay, ayan na nga ba yung sinasabi ko, Julie? Namimihasa na sila eh. Baka nga hindi pa sa kanila yung pagkain. Baka dinadala pa doon sa mga magulang nilang ayaw magtrabaho. Kaya tuloy yung mga anak yung namamalimos. Hayaan mo na ate. Tira lang naman yan eh. Anong tira? Hindi pa nga tapos yung araw. Paparating pa lang yung mga mangingino mamaya. Yan na nga yung pulutan nila eh. Binibigay mo pa ng libre. Ate naman, dumaan din naman tayo sa ganyan, di ba? Naalala mo ba yun? Hindi rin natin alam noon kung saan kukunin yung susunod na pagkain nung nawala si na mama at papa. Kanin at tuyo nga lang yung kinakain natin halos sa araw-araw nun eh. Gusto mo ba makita silang ganun din? Tapos tayo, wala man lang tayong ginagawang tulong kahit konti na kaya naman nating ibigay. Siyempre naman gusto kong tumulong. Alam mo naman yan eh. Pero kung ganito kahigpit yung kita natin, kailangan din nating isipin ang sarili natin. Hindi ate. Yung pamimigay ng mga tira sa mga bata sa kalsada, yun talaga yung isang bagay na hindi ko kayang talikuran. Medyo nawala ang pagiging mahinahon ni Ate Julie at talagang sinagot niya ang galit ng kapatid niya. Nang makita ni Ate Cosette na hindi siya nagbibiro, tumigil na lang ito at hindi na kumontra. Kinuha niya ang isang notebook mula sa ilalim ng kaha at binuklat. Marami nang nakasulat doon at ipinakita niya ito kay Ate Julie. Ilang sandali pa, inabot pa niya ito sa akin. Puro pangalan at mga halaga ang nakalista doon. O sige, naiintindihan ko yung tungkol sa mga batang kalye. Palalagpasin ko yun. Pero itong mga utang na to, ano gagawin natin dito? Oh, nakikita mo ba, Kiko? Kanya nakarami yung umuutang dito. Ayaw niyang singilin kahit kailan. Gusto ko naman silang singilin ate. Pero naiintindihan ko kasi yung sitwasyon nila eh. Yung isang ulam natin, minsan pagkain na ng buong pamilya para sa isang araw. Walang-wala talaga yung mga tao ngayon, Ate Cosette. At alam mo naman yun kung bakit. Wala naman tayong magagawa kung sadlak sila sa hirap. Ay, ang tanong, gusto mo bang mapabilang tayo sa kanila? Kasi kung ayaw mo ng gulo, Julie, malapit na. Malapit na tayong magsara. Pero may nagbabayad naman ate, di ba? Hindi nga lang lahat. Ay, nasaan na yung pera kung ganon? Julie naman, hindi ko na maintindihan talaga. Tayo ang manilintikan dito. Ate, ayoko rin naman talaga ng gulo. Kung gusto mo silang singilin, ako na lang yung kakausap. Baka kasi pag ikaw ang humarap, diretso santukan agad yung mangyari. Hinagabihan naman ay mas naintindihan ko ang punto ni Ate Cosette. Nagsimula sa paisa-isang tambay na uupo at mag-o-order ng alak. May nagbabayad naman, pero nang dumating ang grupo ng mga construction worker, doon ko nakita na may mga humihirit na sahod daw ang ibabayad nila. Sinusubukan pang magtimpi ni Ate Cosette. Hinayaan niyang si Ate Julie ang kumausap. Pinayagan nito ang ilan, pero yung iba ay baon na sa utang kaya tumanggi na siya. Maayos pa sana ang lahat hanggang sa oras na ng singilan at pagsasara. May ilan pang nagbalak tumakas, kaya naman agad uminit ang ulo ni Ate Cosette. Ate Cosette, ako na ho. Medyo nakainom sila eh. Ako lang pong kakausap. Hindi na, Kiko! Ako nakakausap sa mga yan! Ate naman, pakiusap, wag na. Babalik at babalik din naman yung mga yan eh. Huwag ka na lang magpadala sa init ng ulo. Hindi na talaga to pwede, Julie. Sumusobra na sila eh. At ang babastos pa. Lalo na yung si Mang Enrito. Akala mo kung sino? Umorder na parang may patagong kayamanan. Tapos pag nagsalita sa'yo, parang batang nang aasar. Ay, napakabastos talaga. Tapos sakitak pa yung kamay niya. Hinahawakan pa yung bewang mo. Ate, tama na. Hayaan mo na lang.
umalis si Ate Cosette at diretsong kinausap si Mang Enrito. Malaki ang pangangatawan ng lalaki at halatang laseng, lalo na sa sobrang pamumula niya. Nung umpisa, maayos pa ang tono ng usapan kaya nakampante pa kami. Tinulungan ko pa silang magsara at maglinis. Tatanungin ko na sana kung pwede ko nang makuha ang bayad para sa mga nakalipas na araw. Nang biglang bumulagta sa harap namin ang katawan ni Mang Enrito. Sa lakas ng biglaang tulak sa kanya, tumama siya sa mesa. Napatingin kaming lahat kay Ate Cosette. Sobrang galit niya talaga at hindi na maipinta ang itsura. Nagsimulang magmura ang lasing at susugod pa sana kay Ate Cosette nang bigla niyang kagatin ang braso nito. Ate! Ate, tama na! Boss, tumakas na sila. Ano, habulin ba natin? Patrick, wag. Huwag ka na makigulo. Sinubukan pa nga silang pigilan ni Patrick pero nagtakbuhan na ang mga natitirang customer. Pati na rin yung dalawang kasamahan ni Mang Enrito na halatang gustong pagtulungan si Ate Cosette. Humarang ako para hindi na sila masundan ng babae kahit naduguan pa ang bibig nito. Ate Cosette? Ayos na po ba kayo? Ate Julie, ano po nangyayari sa kanya? Ate? Ate? Kiko, Patrick, sandali lang ha. Huwag muna kayong lumapit. Patrick, pakitingnan nga kung may tao pa sa labas. Wala na po pero si Bebe, parang hinabol niya yung mga lasing. Susundan ko po ba? Baka mapagdriban siya o gantihan eh. Hindi na! Ako na bahala dyan! Ate, wag, tama na! Hindi na ako makikigulo. Magpapahangin lang ako. Magpapalamig lang ako ng ulo ko. Kayo na munang bahala dito, ha? Ate Julie, sigurado ba tayo na hindi na siya maghahanap ng gulo? Oo, wag ka mag-alala. Magsasabi naman yun kung may susugurin pa siya eh. At saka, ayos lang ba siya? Parang wild ni ate kanina eh. Nangangagat talaga. Mainit lang talaga yung ulo nun. Kaya pabayaan na natin. Lilipas din yan. Pero yun talaga yung pinaka-iniiwasan ko eh. Ayoko kasi talaga ng gulo. Mas pipiliin pa niyang maipit kesa makipagsuntukan. Pero minsan, sumusobra na talaga yung mga tao eh. Hindi rin naman tama yung ginagawa nila eh. Pero hayaan nyo, susubukan kong kausapin si Don Roel tungkol dito. Sigurado ako maintindihan niya yun. Duda ako dyan. Sinabi ko na kasi sa kanya to dati. Ang sabi niya, nagdadahilan lang daw kami. Oo, parang yan nga yung narinig namin nung huli sa opisina niya. O siya, sige. Ganito muna ate ha. Ako munang bahala takban nyo ilang araw na hindi pa kayo nakakapagbayad. Ewan ko, siguro abunuhan ko muna. Oh, boss, wala rin naman tayong pera. Ano ko ba? Basta ako nang bahala. Pero ate, bukas po huwag muna kayo magpapautang. Andito naman kayo ni Patrick eh. Kami na bahala. Kusinero na, bodyguard pa. Saka pa. Teka lang Patrick, ano yung sugat mo? Nasaktan ka ba sa gulo kanina? Ay, hindi po. Sugat lang po yan sa pagluluto. Halika dito, gagamutin ko yan. Bakit kasi hindi ka nagsasabi? Hindi nagtagal ay pinauwi na rin ako ni Ate Julie. Sinubukan ko pang abangan silang mag-ate pero hindi ko na sila nakasalubong sa kalsada. Hindi ko rin maiwasang tumindig ang balahibo ko sa walang tigil na alulong ng mga aso sa paligid. At para bang may naririnig pa akong mga batang tumatawa sa di kalayuan. Hindi ko na lang pinansin hanggang sa makauwi ako. Pero paulit-ulit pa rin sa isip ko ang lahat ng nangyari. Sabihin ko mang magaan ang loob ko sa magkapatid. Hindi ko maipagkakailang may kakaiba talaga sa kanila. Lalo na't umabot sa pangangagat ni Ate Cosette. Hindi naman yun ginagawa ng normal na tao. Kaya kinabukasan, nagpasya akong sabihan si Patrick na mag-ingat sa kanila. Patrick, alam ko napapalapit ka na sa kanila pero
Di ba ibang klase yung nangyari kagabi? Saka nakakita ng babaeng bigla na lang nangangagat. Pwede pa sana isang palo sa bunot eh. Pero kagat talaga. Oo nga, boss eh. Kahit ako nagulat. Iba talaga dun. Pero kamusta kagabi? Narinig ko yung mga aso, parang iba yung kilos nila. Hindi talaga tumigil sa pag-alilong. Oh, diba? Sabi ko na sa'yo eh. Wala pa rin magnanakaw. Hindi ko nga alam kung ano pang dapat kong bantayan pero may napapansin talaga akong weird na bagay doon. Si Bebe, tingin ko, nahawa na kay Ate Kusit sa pagiging basagulero niya eh. Kasi kagabi, nakita ko yung bibig niya may dugo. Oh, diba? Match-match na sila ng amo niya. Talaga? Pero baka naman kumain na ulit ng hilaw na karne. Baka nga. Pero ewan ko, boss. Cute na cute ng aso pero minsan talaga. Parang ewan ko kung namamalikmata lang ako, nag-iiba yung itsura niya. Parang sa gilid ng mata ko, super payat niya eh. Parang kalansay. Pero pag tinitignan ko ng diretso, ayun, bumabalik na sa pagkatsitsyo niya. Alam mo ang tawag dyan? Gutom. Sige na, halika na. Kung ano na iniisip mo eh. Ewan ko. Baka nga naghahanap lang ako na marereport dito pero wala naman nangyayari. Pero nababaliw na ba ako? Parang kung ano na kasi nakikita ko eh. Malapit na siguro. O siya, tara na. Bago pati aso nila pagdiskitahan mo pa. Hanapin ka pa ng mga boss mo. Oh, Kiko! Ang aga mo ngayon! Balita ko, aabonohan mo raw yung mga dapat na bayad namin itong mga nakalipas na araw. Ay, naku, huwag ka na mag-abala. Salamat talaga pero tingin ko naman, makakabayad naman kami kahit paunti-unti. Talaga ho? Akala ko namumroblema kayo kagabi. Oo, nakipagbasag ulo pa kayo nun ah. Ay, kalimutan nyo na yun. May balita nga pala ako. Jolie! Jolie, halika dito! Ano ba to si ate? Hindi mo akalain na nangagat kagabi. Oh, ano na naman yan ate? Kung makasigaw ka naman, akala mo may sunog. Eto kasi, may nagbayad ata kanina. May pera na bigla na lang lumitaw sa kaha. Alam mo ba kung sino nagbayad ng utang? Ha? Talaga? Ay, salamat naman. Pinoproblema ko na yan eh. Pero, sino kayo nagbayad niyan? Teka, titignan ko nga. Ay, naku, mabuti pa nga. Para maklaro mo na yung listahan. Ang laki ng binayad eh. At saka kung ako sa inyo ni Patrick, padagdagan nyo pa yung ihahanda nyo ngayong araw. Tinignan nyo na ba yung harap ng karinderya? Ha? Bakit? Ano ba meron? May mga nakaabang na bumili ng almusal. May pila, Julie! May pila doon sa labas! Buong araw talagang hindi na bakante ang mga upuan sa karinderya. Dumami ng husto ang mga kumakain, kaya umabot sa puntong nakitulong na rin ako sa pagluluto. Sa totoo lang, masaya ang naging araw namin. Parang nakalimutan ko na nga na napunta kami rito para mag-imbestiga. Wala kaming ginawa kundi magtawanan. Hindi na nga ito mukhang trabaho dahil parang nakikifiesta na rin kami sa dami nga ng pagkain na niluluto. Pero tulad ng lahat ng bagay, may hangganan din ang kasiyahan. Binasag ang tuwa ng isang masamang balita. Oh, Patrick, bakit naman ganyan yung mukha mo? Bakit parang bigla ka naging seryoso? May nagreklamo ba sa luto mo? Parang okay naman lahat ah. Hindi po ate. Ano po kasi? Uy, Patrick, ano ba nangyari? Si Mang Ernito, boss. Namatay daw kagabi. Ano? Ano namatay? Paano nangyari? Yun nga raw yung hindi ba ipaliwanag eh. Biglaan lang daw. Teka, si ate, nasa si ate? Baka pagbintangan siya eh. Kasi di ba nag-away sila kagabi? Habang hinahanap ni Ate Julie ang kapatid niya ay binulungan ako ni Patrick. May dagdag pa siyang balita.
yung iba pang mga nakainuman ni Mang Enrito kagabi, isa-isa raw na aksidente at may isa pa na hanggang ngayon ay nawawala. Paano nangyari yun Hindi ba't sabay-sabay tayong umalis kagabi? Tumakas pa nga sila para iwas bayad Diba? Yun na nga Pero si Ate Cosette, umuwi ba kagad? Oo, boss. Tumulong pa siya sa pagsara ng karinderya. Tapos ilang minuto lang nung pagkaalis mo, nakita ko na siya umuwi rin. Nako, baka hindi lang kami nagkasalubong. Pero ang hirap isipin na nagkataon lang yung lahat. Yung mismo nakaaway kagabi, sila pa yung napuruhan. Masyado naman yatang tama ang lahat sa oras. Yun na nga. Baka mag-imbestiga dito yung barangay. Kung ganun, uunahan ko na dapat. Malaking aberya to kapag umabot kay Don Ruel. Baka madamay pa tayo. At saka, nga pala, sabi ni Ate Cosette kanina, bigla daw sumulpot yung pera sa kahay. Pwede bang ganun? Basta na lang lilitaw. Oo nga Para namang imposible na walang naglagay. Boss, iniisip mo ba na baka tinuruan ng leksyon ni ate yung mga lasing tapos kinuha yung bayad nila? Hindi pa natin masabi. Pero sana naman hindi. Mabait kasi magkapatid Ayoko silang maipit sa gulo. Kaso wala rin tayo magagawa kung nadawit na talaga sila Huli silang nakita dito kasama ng mga lasing. Yun na nga. Kaya ganito samahan mo sila dito. Ako muna lalabas tapos akong gagalaw. Magmasid ka maigi dito Sigurado ako may nangyayari dito. At alam kong hindi lang natin makita kung ano pa yun. Dahil nga dito ay sinimulan ko ang sarili kong investigasyon. Doon ko nalaman na may mga kakaiba talagang nangyari kagabi. Dinalaw ko ang mga naaksidente at kanya-kanya sila ng kwento kung ano ang nakita at naramdaman nila. May mga nagsabing hinabol sila ng parang itim na nilalang. Meron namang anino lang daw. At isa pa ang nagsabi na may narinig siyang batang tumatawa habang umiihi siya sa talahiban bago siya inatake. Doon ako napahinto. Pareho kasi kami nang narinig. Napakamot na lang ako sa ulo. Iniisip kung baka may tama pa ng alak ang ilan sa kanila. Pero nakakapagtaka kung lahat ba sila ay nag-iimbento. Lalo na't may mga galos at sugat sila na tugma sa mga kwento nila. At higit sa lahat, meron talagang nasawi. Tao po! Aling Nora! Tao po! Ano ba yan? Sinabi na ngayon kung makipag-usap sa kahit kanino. Saglit lang po. Kayo po ba yung misis ni Mang Enrito? Oo, ako nga. At kung nakikichismis ka lang tungkol sa pagkamatay ng visit kong asawa, umalis ka na ngayon pa lang. Wala ako pasensya para dyan. Teka ho. Hindi naman po ako chismoso May iniimbestigahan lang po ako. Tauhan po ako ni Don Ruel. Yung mayaman? Ano naman pakialam mo sa asawa ko? May gusto lang po ako itanong sa inyo. Ay, naku, wala akong oras para dyan. Hindi pa nga ako natutulog Mainit ang ulo ko ngayon. Nasa morgue pa si Enrito. Kailangan ko pang puntahan. Ako pang mag-aayos sa burol ng hayop na yon. Bakit po ba galit na galit kayo sa kanya? Matagal na kaming hiwalay ng hinayupak na yon. Pero dito pa rin umuuwi. Ang dami-dami ng babae kung kani-kanino na nagpupunta. Pero dito pa siya natigok. Ngayon tuloy, ako pa ang problema sa pagpapalibing sa kanya. Pasensya na po Pero paano po ba siya namatay? Abay, malay ko. Baka nalunod sa suka niya sa kalasingan. Hindi naman kami nag-uusap nun Dumaan lang yun dito kasi ito yung pinakamalapit na bahay na pwede niyang tulugan kapag wasak na siya. Saan niyo po siya natagpuan kagabi? Doon, sa likod ng bahay. Kung gusto mong tingnan bahala ka. Pero wala na akong oras para sa'yo. Saglit lang po. Kung di po kayo nagkausap kagabi, meron po ba kayo narinig na kahit anong kakaiba? Anong sinasabi mo bang kakaiba? Ewan ko. Nasa kwarto lang ako buong gabi.
tao po ng bata, meron po ba kayo narinig bago niyo siya nakita? May narinig po ba kayong ganun? Ay, teka. Abay, oo nga Parang may narinig nga ako. Ang ingay ng mga aso kagabi. Sobra. Pero, oo, tama ka. May narinig nga akong batang parang tumatawa. Kinilabutan pa nga ako nun eh. Sino ba kasing matinong magulang ang magpapalayas ng anak nila ng 10 oras ng gabi? At bakit naman tatawa sa may kakahuyan, di ba? Pero pagkatapos po nun, nakita niyo na si Mang Enrito. Oo, nakadapa sa lupa. Ikaw, tingnan mo na lang doon sa likod. Sinunod ko ang sabi ng matanda at lumapit ako sa lupang itinuro ng misis niya. Doon daw natagpuan ang bangkay ng asawa niya. At kung hindi ako nagkakamali, pamilyar ang mabahong amoy na sumalubong sa akin. Sinundan ko ang sangsang at nakita kong galing ito sa mga dahon at lupa. May mga bakas ng malagkit na likido na parang kumakapit sa balat. Amoy bulok na dahon at saka asupre. Pagbalik ko sa karinderya, sinenyasan ko si Patrick at ibinulong ko sa kanya ang mga natuklasan ko. Boss, kamusta? Ano nalaman mo? Hindi pa malinaw, Patrick. Pero sigurado ko, may kung sino o kung ano yung tumugis dun sa grupo ng mga lasing kagabi. Idediretso muna ako sa morgue, ha? Baka makalusot ako at makita ko yung katawan ni Mang Enrito. O ano? Hindi ba't bawal yun kung hindi ka pamilya o walang permiso? Nakakalimutan mo na ba? Meron tayong magic word ni Don Ruel. Isang banggit ko lang sa pangalan niya, takot yun lahat. Parang gusto nilang umalis sa daan kapag sinasabi kong may utos siya eh. O siya, sige. Sabi mo eh. Sige boss, dito muna ako. Hindi pa kasi bumabalik si Ate Gusit eh. Si Ate Jolie naman halos hindi mapakali. O siya, sige. Tulungan mo siya, ha? Pero Patrick, parang na rin sa kaligtasan mo. Huwag ka na matulog dito mamayang gabi, ha? Umuwi ka sa inyo. Oh? Bakit naman, boss? Kasi may kutob ako na hindi maganda eh. O siya, sige na. Kapag may kailangan ka, nasa opisina lang ako pagkatapos ko sa morgue, ha? Nagtungo nga ako sa pinakamalapit na ospital para makakuha ng impormasyon. Talagang mabisa ang pangalan ni Don Ruel. Halos hindi na ako kinukwestiyon ng mga napapatingin sa akin. Pero may isang bagay na kahinahinala. Nakita ko rin doon si Ate Cosette. Umaaligid siya na para bang may hinahanap, kaya sinundan ko. Nakakabigla rin na bigla siyang sumulpot dito. May kutob akong pareho lang ang pakay namin, at lalo ko yung nakumpirma nang makita kong papunta siya sa gawing morgue. Sumilip ako at napaatras sa nakita ko. May kung anong ginagawa si Ate Cosette sa bangkay ni Mang Enrito. Dinikit niya ang mukha sa dibdib nito at saka inaamoy. Ano ginagawa mo dito, Kiko? Ako? Ikaw? Anong ginagawa mo sa kanya? Napahinto ako nang humarap siya sa akin. Dahil may kakaiba. Ibang-iba talaga. Pulang-pula ang mga mata niya. Napaatras ako nang makita ko yon. Hindi ko nga alam kung ano bang dapat kong maramdaman. Nanlaki palalo ang mga mata niyang yon, na para bang napagtanturin niya na nakita ko ang hindi dapat makita. Inangat niya ang kamay niya na para bang gusto niyang takpan ang sarili niya. Yung mata mo. Yung mata mo. Makinig ka sa akin, Kiko. Magpapaliwanag ako. Kung ano man yung iniisip mo. Pangako, hindi ako pumunta rito para manakit ng kahit na sino. Hindi. Ang hirap paniwalaan nun, ate. Kiko, sandali lang. Napalingon kami sa yabag na papunta sa direksyon namin. At para maiwasan ang anumang gulo, mabilis na akong tumakbo papunta sa kabilang pintuan. Nakalabas ako sa likuran ng morgue at paglingon ko, wala na si Ate Cosette. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, pero isang bagay ang sigurado. May itinatago siya. Dumiretso ako sa karinderya para kumprontahin siya. Pero wala siya doon.
Sarado ang lugar at walang kahit sinong tao. Tao po! Ate Julie! Ate Cosette! Patrick! Nasaan yung mga yun? Bakit parang walang tao dito? Umikot ako sa likod ng karinderya at papasok na sana sa bahay ng magkapatid nang mapahinto ako dahil biglang tumayo ang balahibo ko sa batok. Nagpalinga-linga ako, umaasang mahuhuli ko kung sino o ano ang nakamatiyag sa akin. Isang itim at puting mabalahibong bagay ang nakasilip mula sa mga halaman. Naaninag ko ang malalaki at bilugang mata nito. Sinusundan talaga ang bawat kilos ko. Noong mga sandaling yun ay sinubukan kong tawagin ang aso. Pero tumakbo ito paalis. Napahinto naman ako nung tumama muli sa ilong ko ang amoy. Yung amoy asupre. Kumunot ang noo ko. Kinabahan ako. At naisip ko kung may panibago na namang crime scene sa paligid. Kaya naamoy ko ulit yun. Hinawi ko ang mga halaman. Pero wala akong nakita kahit anong katawan. May mga malalaking buto lang na halatang galing sa mga karneng ibinibigay ng magkapatid sa aso. Napabuntong hininga na lang ako at nagpasya akong maghintay sa bahay nila. Kailangan ko ng mga kasagutan. At sa totoo lang, gusto ko ring marinig ang maayos nilang paliwanag. Napalingon ako bigla sa kakahuyan. At hindi ako makapaniwala dahil mga hagik-hik ng bata ang naririnig ko. Ate Julie? Tao po! May tao ba dyan? Susundan ko pa nga sana yung tunog, pero may isang malaking banga sa likod ng karinderya na mas nakakuha ng atensyon ko. Pamilyar kasi ito, kamukha nung nabasag ni Patrick sa bahay ni Don Ruel. Bubuksan ko na sana nang biglang nanigas ang buong katawan ko. Tumama sa akin ang matinding kilabot, yung tipong parang may malamig na kamay na humawak sa bato ko. Napaurong na lang ako at agad umalis. Sa kalsada ko naman nasalubong si Aling Nora. Hinahanap din pala niya ang magkapatid. Ikaw! Taga rito ka ba? Ikaw yung nagpunta sa bahay ko, hindi ba? Opo, ako po yun. Ano po kailangan nyo? Hinahanap ko si Cosette. May nagsabi kasi sa akin na nakipagsuntukan daw siya kay Enrito nung gabing namatay yon. Wala po sila ngayon eh. Kita niyo naman po, di ba, sarado yung karinderya? Bakit ho? May nangyari po ba? Gusto ko nga makausap yung si Cosette. Kung may kinalaman ba siya sa pagkamatay ng asawa ko. Dapat managot siya sa gastos ng pagpapalibing, hindi ba? Pero wala naman po yatang pruweba na... Nagsimatayan na rin daw yung mga kasamahan ni Enrito. Ano paliwanag mo doon, ha? Iisa lang naman ang nakaaway nilang lahat, hindi ba? Naku, wala po akong may sasagot dyan. Siguro, hintayin niyo na lang po ipagbalik nila. O siya, sige ho, may pupuntahan pa ho ako. Tinakasan ko na lang din siya para hindi na madawit pa sa gulo. Siguro kaya sinarado rin ng magkapatid ang karinderya para umiwas sa anumang aberya. Dumiretso ako sa bahay ni Patrick para nga makausap siya. Naalala ko kasi na baka sinunod niya ang payo ko at umuwi na nga. Pero sabi ng nanay niya, pinatawag daw siya ni Don Ruel. Nagulat pa nga ako noon. Madalas si Patrick ang sumasagot ng telepono sa opisina bilang assistant ko. Pero kapag tungkol na sa kliyente, lagi niya yung pinapaalam sa akin. Inisip ko na lang noon, siguro hindi niya lang ako makontak. Kaya napagpasyahan kong sundan na lang siya sa mansyon. Don Ruel? Sige, pasok! Anong kailangan mo? Bali, pinapatawag niyo daw po si Patrick, yung assistant ko. Anong pinagsasabi mo? Ba't ko naman yung ipapatawag? At ano na nangyari doon sa pinapagawa ko sa'yo? Ano nalaman mo tungkol doon sa magkapatid? Napahinto na lang ako. Hindi ko kasi alam kung dapat ko bang sabihin ang tungkol sa pulang mata ni Ate Cosette. Pero naalala ko rin ang kabutihan ng magkapatid at gusto ko talaga silang bigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag muna.
Kaya itinago ko muna yon, pero mag-iimbestiga pa rin ako. Don Ruel, hindi pa ho sapat yung nakalap ko impormasyon pero yung bayad mukhang mabubuo na po nila. Aba, pinagtatakpan mo ba sila? Balita ko mabenta raw talaga yung karinderya nila. Hindi ko po sila pinagtatakpan. Sisiguraduhin ko po na magbabayad sila. Pero alam ko talaga na meron talaga silang tinatago Don Ruel, kailangan ko lang po talaga ng ilang araw para makakuha ng konkretong ebidensya. Sinasabi ko na nga ba, yung magkapatid na yan, taglay nila yung amoy ng problema. Mga salot talaga. Ang titigas ng ulo nila. Don Ruel, dahil lang po ba to sa hindi sila makabayad o meron pa po kayong dahilan kung bakit ganyan na lang yung galit nyo sa kanila? Hindi mo na kailangan malaman. Ang kailangan ko, ibigay mo sa akin lahat ng ebidensya na meron ka na nagpapatunay na may ginagawa silang labag sa mga patakaran ko. At kailangan ko na yun ngayon. Pati yung bayad nila. Hindi mo gugustuhin na paghintayin ako, di ba? Hindi po. At saka, balita ko, nagre-renta ka raw ng opisina sa bayan. Ayaw mo naman siguro mabulilyaso yung negosyo mo, hindi ba? Dahil lang sa hindi tayo nagkakaintindihan. Opo, sumusunod naman po ako, di ba? Kung ganon, alamin mo na ang sikreto ng magkapatid. Huwag mo lang ubusin yung oras ko. At huwag na huwag mo akong bibiguin. Kung ayaw mo pagsisiyan na ako yung bilangga mo. Hindi na ako nagulat sa pagbabanta ng matanda. Gano'n naman siya kapag hindi niya agad nakukuha ang gusto niya. Sanay kasi siyang sinusunod ng lahat ng nasa paligid niya. Ang ikinagulat ko ay ang itsura niya. Payat na siya at nakahiga lang sa malaking sofa sa opisina. Halatang hirap gumalaw, pati magsalita. Pero sa kabila ng kalagayan niya, naninigarilyo pa rin talaga siya. At nagawa pa nga akong takutin tungkol sa trabaho bago ako paalisin. Don Ruel, huling tanong na po. Hindi niyo po ba talaga pinatawag si Patrick? Wala po kasi siya dun Hindi sila kasama. Abay, bakit sa akin mo tinatanong? Assistant mo yan, hindi ba? At isipin mo kung sino yung huli kasama niya. Hindi na naman ako magugulat kung may kinalaman niya magkapatid sa pagkawala ng kaibigan mo. Hindi ko alam kung pinapraning lang ba ako ni Don Ruel. Pero bumalik ako sa bahay ni Patrick. At sabi ng nanay niya, hindi pa rin siya nakakauwi. Sinilip ko pa ang opisina kung sakaling nandun siya. Pero wala talaga. Kaya bumalik ako sa karinderya. Sarado pa rin ang pwesto pero may ilaw na sa loob ng bahay ng magkapatid. Ate Cosette! Ate, lumabas ka dyan! Nakikita ko yung ilaw niyo bukas Huwag niyo akong taguan! Kiko, teka lang. Uminaw ka lang muna. Pumasok ka na lang muna dito, Kiko. Pag-usap tayo. Nasa si Patrick? Nandito ba siya? Ha? Wala. Ang akala nga namin kasama mo siya Ang sabi niya, pinapatawag daw siya ni Don Ruel. Kaya akala namin, nagkita kayo, tapos papunta kayo sa mansyon. Wala daw siya pinatawag Sa totoo lang, kinakabahan na ako. Ayoko magbintang pero pati si Aling Nora, sinisisi ka Ate Cosette. Namatay daw yung mga kaaway mo Tapos ngayon nawawala si Patrick. Kaya yung huli niyang kasama. Ano pa bang dapat ko isipin? Nakita ko sa morgue. Ate, ano bang papaliwalag mo doon? Ay kung magbibintang ka rin lang, may tanong din ako para sa'yo. Alam namin na minamanmanan mo kami. Ikaw at si Patrick. Alam namin na pinadala kayo ni Don Ruel. Pero binuksan namin ang bahay at negosyo namin para sa inyo. Pinakain namin kayo at tinulungan. Hindi namin kayo pinilit na ibunyagan sikreto nyo. Dahil kami rin meron. Ang tanong ko sa iyo, Kiko, may nakita ka bang masama na ginagawa namin? Wala. Mabubuti kayong tao. Nakita ko yun. Pero iba-iba talaga yung sinasabi ng mga tao. Hindi ikaw ang magdesisyon kung sino pakikinggan
pakinggan mo. Wala kaming pakialam sa mga lasinggerong yon. At sa totoo lang, ang sasama ng mga ugali nila. Pero paano ba si Patrick? At ano ka ba talaga? Dahil yung mga mata mo sa morgue, hindi yun normal. Kiko, teka lang, huminahon ka muna. Alam naman naming nag-aalala ka kay Patrick, pero... Siguro dahil na rin sa tindi ng pag-aalala ko kay Patrick, kaya hindi ko napigilang mapataas ang boses ko. Bigla na lang may tumama sa binti ko. At paglingon ko sa baba, nakita ko yung aso. Kinagat niya ako at nagkagulo na doon. Bebe, wag! Tama na! Mabay si Kiko! Diyos ko! Tama na, bebe! Ako, Julie! Julie, taliya mo na muna! Kaso ate, ayaw niya talaga magpapigil eh. Kiko, umalis ka na muna! Sige na! Umalis ka na ngayon! Pinigilan nga nila ang aso para hindi pa ako masundan ng atake. May humatak sa akin at itinulak ako palabas ng pintuan. Dumiretso na lang ako ng barangay para magpabakuna. Mabuti na nga lang, may libreng bakuna para sa mga ganitong kaso. Kaya naman nagpaturok ako agad. Sinabay ko rin ang pag-uulat tungkol sa pagkawala ni Patrick. At doon ko nalaman na meron pa palang iba pang nawawala. Puro tauhan ni Don Ruel ang karamihan sa kanila. Sinabihan akong kailangan kong ipahinga ang binti ko. Kaya dumiretso na lang ako sa opisina dahil malapit lang naman. Hindi ko na namalayan. Nakatulog pala ako agad sa sobrang pagod. Nagising na lang ako dahil sa isang mabahong amoy at dahil sa mga paghagik-hik ng bata. Sino yan? May tao ba dyan? Binuksan ko ang pintuan pero wala namang tao sa pasilyo. Napalunok ako bigla dahil sa gilid ng paningin ko, parang may mabilis na aninong dumaan. Pagtingin ko, wala naman. Halos madapa ako sa gulat nang biglang may humawak sa balikat ko. Napaatras ako at doon ko biglang naramdaman ng matinding sakit ng binti ko. Aray ko. Oh, Kiko, ano ginagawa mo dito? Madam Cora? Ayos ka lang ba, iho? May masakit ba sa'yo? Yung binti ko po kasi, nakagat po ko ng aso kanina. Ha? Abay, nagpabakuna ka na ba? Opo, pero grabe, ganun ba talaga dapat? Parang mas lalo yata sumasakit eh. Nako, patingin nga ako. Ay, nako, Diyos ko. Anong nangyari dyan? Akala ko ba nagpagamot ka na? Bakit parang umiitim na yung binti mo? Pero sandali lang po. May nakita po ba kayo dito kanina? Parang may dumaan na anino. Tapos may batang tumatawa. Narinig niyo po ba yun? Wala naman. Pero sumama ka sa akin. Bilisan mo. Ginabayan ako ng matanda papunta sa opisina niya. Agad niyang isinara ang pinto at may isinabit na pakete ng tali at mga dahon sa gilid nito. Pagkatapos noon, nagdasal siya sa pintuan. Sinilip din niya ang bintana at nag-orasyon doon. Habang nangyayari lahat yon, halos hindi ako makagalaw sa tindi ng sakit. At tama si Madam Cora, iba na ang kulay ng binti ko at sobrang kirot na ng sugat. Ay, salamat. Wala na siya. Iho, patingin nga ulit ako ng sugat mo. Po? Sino po siya? Ibig niyo sabihin, hindi po ako namamalikmata lang. At totoo po yung nakita ko kanina. Hindi ko rin sigurado kung ano yung umaaligid sa'yo. Pero gumawa na ako ng proteksyon dito. Hindi ka na niya maaabot sa ngayon. Pero itong sugat mo, sigurado ka bang aso lang ako kumagat niyan? Opo, Shih Tzu lang po yun eh. Maliit na aso pero ang tapang po talaga. Kaya pala leon na aso ang tawag sa kanila. Pero hindi, Kiko. Hindi yan normal na kagat. At kung ordinaryong aso yan, dapat umepekto na yung injeksyon. Oo nga po eh. Mas lalo pa pong sumasakit. Naku, ang layo pa naman na ospital dito. Hindi pa yata ako makakapunta.
Hindi ka gagaling sa normal na medisina. Ang kailangan mo ito. Oh, Ano po yan? pangontra ito sa bagsik ng aswang. Aswang ho? Hindi ka pa rin ba naniniwala? Hindi pa ba sapat ang nangyari sa'yo para kumbinsihin ka? Dito na ako natahimik. Sa puntong ito, tanga na lang ang hindi maniniwala. Lahat ng kamatayan, lahat ng pagpaparamdam, isa lang ang itinuturo. Hindi pang karaniwan ang dahilan ng mga nangyayari sa lugar namin. Naniniwala po ako. Yun ba yung nagparamdam sa akin kanina? Mukhang gano'n na nga, iho. Pero yung kagat po, Mabilis lang ito. Pag nag-iba ang ayos ng sugat mo habang ginagamot kita, abay kumpirmado. Aswang nga ang kumagat sa'yo. Hindi nagtagal at nagkaroon ng lunas ang binti ko. Mula sa pagiging itim, naging berde na lang ito at tuluyang nawala ang sakit. Gumaan din kahit papaano ang pakiramdam ko. Sapat para makapag-isip ng maayos. At doon ko na naipagtahi-tahi ang lahat ng senyales na ngayon ko lang napagtantong konektado pala talaga. Kinuwento ko na kay Madam Cora ang lahat ng nangyari. Mula sa totoong trabaho namin na ibinigay ni Don Ruel hanggang sa bawat pangyayaring nasaksihan ko kanina. Madam Cora, yung aso po, hindi siya normal, di ba? Yung kumagat po sa akin, may ganun po ba? Asong na aso? Meron. Pero sa tingin ko, hindi lang basta aso yon. Baka sigbin yun. Po, ano pong pinagkaiba nun sa asong aswang? Kaya ng sigbin na mag-anyong aso. Pero hindi yun ang tunay ng anyo. At hindi lang pangangagat ang atake nila. Sumisip-sip din sila ng dugo mula sa anino ng biktima. Anino? Katulad ng mga nakikita namin ni Patrick? Oo, iho. At kadalasan, naglalakad sila ng paatras. Nakatungo ang ulo sa pagitan ng binti. Hindi sila basta-basta nakikita kaya mabilis silang makatakas. Hindi mo sila mapapansin kung ayaw nilang magpakita. At ang tunay nilang anyo, parang kambing na walang sungay. Malalaki ang tenga nila na kaya nilang itupay na parang kamay. At may mga buntot sila na parang latigo. At yung tawa nila, para silang mga bata. Diyos ko, ibig sabihin yung sinasabi niyo sigbin na yun tsaka yung shih tzu ni Ate Julie. Si Baby, isa? Si shih tzu po yun eh. Yung mukhang basahan na cute, aswang po. Ganyan talaga sila. Ipinapakita nila kung anong gusto mong makita. Dahil sino nga ba naman ang magdududa sa isang cute na alaga, hindi ba? Ilusyon lang ang lahat ng yun. Pero sinabi mo na rin kanina, yung mga aso sa paligid, tahol ng tahol kahit hindi nila nakikita. Isa na sa senyales yun. Tapos yung malakit na bakas, lumalabas yun kapag kumakain sila ng tao. At yung amoy asupre. Oo, at mga palatandaan nila yon. At kalalasan, may amo silang tao na ang tawag ay sigbinan. May mga tao kumukup-kup sa sigbin. Inuutusan itong mag-ipon ng yaman o maghasik ng sakit at kamatayan. At ang kapalit nun, sinuswerte sila. Po, Diyos ko, kaya ba biglang naging mabenta yung karinderya? At yung mga biglaan perang dumating? Pero hindi ko po talaga ma-imagine. Hindi po kasi talaga nila magagawa yun eh. Mabait po sila, pati na si Ate Julie. Si Patrick nga, simpleng sugat, ginamot pa niya eh. Namimigay pa sila ng pagkain sa mga batang kalye. Hindi po sila ganun. Hindi po sila masama. Hindi na kita pipilitin kung anong paniniwalaan mo. Sinabi ko lang ang nakikita kong nangyayari. Hey, ikaw na ang bahala kung ano susunod mong gagawin. Hindi ako makapaniwalang aswang din ang magkapatid. Pero unti-unti nang nagkakabit-kabit ang lahat. Mula sa itsura nila hanggang sa mga kakaibang kilos, may lohika na. Hindi ko talaga matanggap dahil napakabait nila sa amin. Kaya naman humingi ako ng tulong kay Madam Cora para maitawa si Patrick. Gusto ko kasing malaman kung nasaan talaga siya.
nasa kamay ng magkapatid ay susugod na sana ako. Pero laking gulat ko nang lumabas sa tawas na wala siya roon. Nasa mansyon daw siya ni Don Ruel. Aba, sandali. Saan ka pupunta? Huwag mong sabihin susugod ka sa mansyon. Aba, napakadelikado doon. Lalo na kung mag-isa ka. Hindi po. Kalokohan yun kung pupunta ako mag-isa. Pero may plano na po ako. Ang gulo po kasi ng impormasyon eh. Kaya mangangalap po muna ako ng mga ebidensya. Pero wag po kayong mag-alala. Hindi po ako magpapadalos-dalos. Kung ganon, sabihin mo lang kung paano ako makakatulong. At eto, bibigyan kita ng anting-anting. Pangontra ito sa mga aswang. Sa trabaho kong ito, natutunan ko na hindi lang utak ang pinapairal. Kailangan din ng diskarte at higit pa roon, pakikinig ng kutob. Kaya kahit kinakabahan ako, kalmado pa rin akong sinundan ang magkapatid. Nagtungo na naman sila sa morgue. Malayo man ang pwesto ko ay kita ko ng malinaw na pumasok si Ate Cosette sa loob, habang si Ate Julie naman ang nakabantay sa labas. Hindi siya ganun kagaling mag-lookout dahil hindi niya ako napansin, pero mabuti na rin yon. Hindi nila nakita na nahuli ko ang pagdadala niya ng dugo ang supot na pilit niyang itinatago. Sinundan ko sila pauwi. Wala ang sigbin sa bakuran nila. Sumilip ako sa bintana at nakita ko na nasa loob pala ito. Lumapit si Ate Cosette sa aso at may inilabas mula sa supot. Isang nagdurugong puso. Sinagpang ito ng aso at doon na ako napaatras. At dahil doon, napalingon ang sigbin sa direksyon ko. Mabilis pa sa 4:00 na nasa tabi ko na ito. Bebe, huwag kang mangangagat ha. Tigilan mo ako. Alam ko na kung ano ka talaga. Tsaka may anting-anting ako. Walang kwenta sa kapangyarihan ng sigbin. Kiko, alam mo na? Oo ate. Matagal na ako may kutob na may tinatago kayo pero hindi ko talaga inaakala na ganito kabigat yun. Pumasok na nga lang muna tayong lahat at dito na tayo mag-usap. Baka may ibang espiya pa yang si Don Ruel na nakikinig eh. Alam nyo rin? Na pinadala kami ni Don Ruel bilang espiya? Siyempre naman. Pero ayos lang naman sa amin dahil wala naman kaming tinatago. Hanggang sa nalaman nyo ng sigbin si Bebe. Kailan pa yun? Oo, Kiko. Yun na nga. Nung gabi ng gulo. Nakita ko kasi siya na inaatake niya yung mga kaaway ko. Pasensya na kayo dahil nadamay pa kayo. Hindi ko naman talaga siya inutusan. Wala talaga akong alam doon. Wala naman talagang may alam sa atin, ate. Akala ko nga, aso lang talaga yung kinupkup namin. Pero nung naglabasan na nga yung mga sinyalis, sana naman, naiintindihan mong kailangan namin siyang itago, Kiko. Talaga napamahal na siya sa inyo, no? Katulad na napalapit kami ni Patrick sa inyo. Kaya nga kahit nakita ko yung pula mata ni Ate Cosette, pumunta pa rin ako dito para marinig yung paliwanag nyo. Kasi pakaramdam ko, mabait pa rin kayo eh. Kahit na aswang kayo. Pero hindi ka ba natatakot sa amin? Sa lahat ng mga nalaman mo? Isa akong private investigator. Ang dami ko na rin nakita sikreto tsaka mas malalang krimen dito. Minsan, sanayan na lang. Pero hindi ibig sabihin nun okay lang sa akin na gumawa kayo ng krimen ha. At alam niyo namang mainit kayo kay Don Ruel ngayon, di ba? Oo, alam ko yan. At sa totoo lang, tinanggap na namin. Simula nang malaman namin na sigbin si Bebe, napagtanto namin na si Don Ruel ang tunay na amo niya at hindi kami ang sigbinan. Saglit. Oo nga pala. Napulot niyo si Bebe sa labas ng gitna mansyon, di ba? Akala natin lahat walang nagmamayari sa kanya. Pero, oo, tama. Pinapahanap ni Don Ruel yung alaga niya noon. Diyos ko, si Bebe pala yun? Mukhang gano'n na nga. Pero Kiko, hindi namin siya ibabalik. Kahit ano pa mangyari. Nakita mo naman, di ba? Pinagmamalupitan niya si Bebe. Mawalang galang na po Pero, bakit hindi na lang yung sigbin yung mga aso? Malakas naman siyang aswang, di ba? Ba't hindi niya kayang alagaan yung sarili niya? Bakit kailangan kayo pa yung magbigay ng puso? Kailangan ng sigbin ng amo niya kasi
nanghihina sila kapag hindi nabibigyan ng puso bawat taon. Yun yung alay, kapalit ng lakas nila. Pero mukhang matagal nang hindi nagagampanan ni Don Roel yun eh. Kaya ayun, nanghina si Bebe. Tumakas siya dahil nagalit. At nung nakita niya kami, tinanggap namin siya. Kaya ayun, tinanggap niya rin kami. Binigyan niya rin kami ng biyaya. Kaya pala pati yung mga kaaway niyo inatake niya. Akala niya proteksyon yun para sa inyo. Kailangan mong maintindihan, Kiko. Hindi namin hiningi ito. Napulot lang namin siya. Kontento na nga kami sa simpleng buhay at hindi naman namin kailangan yung yaman. Siya ang kusang nagbibigay nun. At doon din namin nalaman na si Bebe pala yung sikreto ng kayamanan ni Don Roel. Siya yung inuutusan maghanap ng kayamanan. At kaya naghihirap yung mga aswang dito. Dahil siya mismo yung nagnanakaw sa kababayan natin gamit yung sigbin. Teka, tanggap ko na aswang na kayo. Pati si Don Roel. Kasi kayo yung mga amon ng sigbin eh. Pero ano naman yung sinasabi niyong iba pang aswang? Matagal ng sikreto yon. May lipunan ng mga mababait na aswang dito. At hindi kami nang bibiktima. Gusto lang naming mamuhay ng payapa. Yung iba pa nga sa amin, nasa medisina pa, tumutulong pa sa tao. Kaya pala may koneksyon kayo sa morgue. Pero sana lang maayos niyong kinuha yung puso Wala naman kayo sinaktan, di ba? Wala talaga kaming sinaktan. May tumulong sa amin na taga-ospital at legal at maayos yun. Dahil kapag may namatay na walang pamilya o walang kukuha sa katawan, kami talaga yung kinokontrata. Marami talaga sa amin ang pilit na mumuhay ng marangal. Pero hindi namin magawa yun kung ganyang klase ang pinuno namin. Pinuno? Si Don Roel? Posible nga yun. Pero bakit niyo hinayaang siyang mamuno kung inaabuso kayo? Wala kaming pamimilian, Kiko. Maayos naman siya dati. Pero sa bandang huli, nilamo na siya ng kasakiman. At tinatakot niya kami na ibubunyag niya kami sa tao kung hindi kami susunod. At habang kinukuha niya yung yaman namin, siya naman yung yumayaman. Napakakapal talaga ng mukha nun. Kaya ka tumakas sa kanya, di ba, Bebe? Pinipilit ka niyang magnakaw, tapos ginugutom ka pa. Huwag kang mag-alala. Promise hindi ka nababalik dun. Pasensya na. Pero mukhang kailangan pa rin niyang bumalik dun. At kailangan ko rin ng tulong niyo. Kasi kung wala dito si Patrick at wala kayong kinalaman sa pagkawala niya, pinatawas ko na siya eh. At tama yung sinasabi ng magtatawas. Nasa mansyon nga siya. Ha? Tingin mo, dinakip siya ni Don Roel? Oo, mukhang ganun na nga. Hindi ko alam kung bakit pero kailangan ko kayong lahat. Hindi ko to kaya mag-isa. Agad na pumayag ang magkapatid. Nilatag ko sa kanila ang plano ko at kasama ang sigbin, nagtungo kami sa mansyon. Binalak naming pasukin ito ng palihim para makaiwas sa mga bodyguard ni Don Roel. Ayaw kasi talaga ng gulo ng magkapatid, kaya mas pinili naming dahan-dahan at tahimik ang bawat galaw namin. Naghiwalay kami, ang dalawang aswang sa kabilang panig ng mansyon, habang kasama ko naman ang sigbin. Tinulungan niya akong kumilos ng sobrang tahimik gamit ang kakayahan niyang magtago sa mga anino. Hindi nagtagal, nahanap namin ang kwartong pinagkulungan nila kay Patrick. Boss? Ikaw ba yan, boss? Bakit ka nandito? Umalis ka na. Alam ko na yung lahat. Si Don Roel, siya yung pinuno ng mga aswang at yung mga sigbin niyo. Shhh! Alam ko na rin yun. Huwag ka maingay. Liligtas ka namin dito. Bebe, pakasabihan nga sila ate na nandito si Patrick. Nalaki ang mata ni Patrick nang makita kung paano ko kinausap ang aso. Lalo na nang makita niya itong biglang naglaho at sumanib sa dilim. Teka, ano nangyari kay Bebe? Mamaya ka na magtanong. Ang importante, makalis tayo dito nang walang gulo. Mahirap kalabanin si Don Roel pati yung mga tauhan niya. Naku po, yun lang. May bantay siya dito, boss eh. At totoo nga, may narinig kaming mabibigat na yabag papalapit. At dahil dito, agad kong kinalagan si Patrick. Palabas na kami
nang biglang may humablot sa amin pabalik at isinara ulit kami sa loob ng kwarto. Mga bata! Huwag niyo muna silang patayan dahil kailangan ko pa sila! Don Ruel, pakawalan mo kami dito. Matapos ko kayo hintayin dito, pakakawalan ko kayo kaagad? Ano ako, tanga? Hala mga bata! Nakuha niyo na ba yung iba? Tumango ang mga bodyguard at ilang sandali pa. Dinala nila sina Ate Cosette at Ate Julie. Nakatali na ang magkapatid. At doon ko lang napansin na nag-iba na ang anyo ng mga bodyguard ni Don Ruel. Lahat pala sila, mga aswang din. Ang tagal ko kayong inintay. Akala niyo ba, maililigtas niyo yung kasama niyo ng galon-galon lang? Ayaw namin ng gulo. Gusto lang naming makuha si Patrick pabalik sa amin. At sinabi naman namin sa'yo, di ba? Wala kaming masamang intensyon. Gusto lang naming mabuhay ng tahimik. Kaya pala ninakaw niyo si Queen ko. At ngayon na nangihina na ako dahil wala sa strabi ko. Gusto niyo bang pakawalan ko kayo lahat? Ano ko? Tanga! Hindi namin siya ninakaw. At siya mismo ang sumama sa amin. Dahil pinabayaan mo siya. Kinawawa mo. Akala ko ba nga itong mokong na to'y nakapulot ng aso ko eh. Siya rin kasi yung dahilan kung bakit siya nakatakas. Napasag niya yung tirahan na si Queen ko. Yung bang nabasag? Yun po ba yun? Oo! Kaya akala ko sa kanya sumunod. Pero hindi pala. Dito pala sa dalawang to. Pero ayos na rin yun. Akala ko pa naman kailangan ko na sila alisin dahil gumagawa sila ng alyansa laban sa akin. Eh wala naman pala. Dahil mga duwag lang. Pero salamat pa rin sa'yo, Kiko. Babayaran ko pa rin kayo dahil nalaman ko kung sino yung nagnakaw ng sigbin ko. Saksak mo sa bagay yung pera mo! Alyansa? Ay takot na takot nga ang lahat ng sakop mo. Kahit sino, pinapapatay mo kapag gusto mo. Wala kang awa. Naghihirap kaming lahat habang hinuhututan mo kami. Tapos ikaw, lumulubog ka sa kayamanan mo. At hindi namin ninakaw si Bebe. Siya ang pumili ng bago niyang amo. At alam mo kung anong mas masaklap doon? Inayawan ka na nga niya. Kagantihan ka pa niya. Sa malakas na paghudyat na yon ay dali-dali kong hinablot si Patrick at pinahiga sa sahig. Nagulat si Don Ruel pati ang mga kasamahan niya. Sakto namang dumating ang sigbin sa tunay nitong nakakatakot na anyo at isa-isa nitong pinuksa ang mga alipores ni Don Ruel. At dahil halos wala ng lakas ang matanda, hindi na siya nakatakbo mula sa sarili niyang alaga na ngayon ay lumalapa sa kanya. Pare-pareho kaming napanganga sa nasaksihan namin. Lalo na nang bumalik sa anyong Shih Tzu ang sigbin at isa-isa pa kaming nilapitan na parang naghahanap ng kalinga. Oh, ang galing mo talaga, Bebe. Salamat sa pagligtas sa akin, ha. Alam ko naman darating kayo, eh. Ako, grabe. Napakatapang talaga ni Bebe. Halos isang buo niyang nilamon yung bodyguard. Ako, Diyos ko, nakakatakot. Pero ganyan ka na lang, Bebe, ha? Mas cute ka kapag ganyan. Pareho lang naman kayo, ate. Mag-amo talaga kayo niyan. Pareho kayong may attitude. Diyos ko, isang buo talaga. Tapos, parang walang nangyari, oh. Cute ulit, oh. Ganun kasi talaga yan. At saka, huwag kang kabahan. Yung masasama lang naman ang sinasaktan niyan, eh. At saka ang ganda ng plano mo kanina, Kiko. Hindi siguro inakala ni Don Ruel na yung aso yung aatake sa kanya. Ay siguro inisip niya, tayo yung haharap sa kanya. Ito, naisip ko lang Baka gusto rin makaganti ng sigbin na yan. Matagal na rin kasi inabuso yan ni Don Ruel eh. Kaya siguro nung nagkaroon ng pagkakataon, pinili na rin niyang lumaban. Dahil nga sa pagkamatay ni Don Ruel, naibalik sa mga ninakawan niya ang pera nila. Pero tungkol sa sigbin ng magkapatid, nanatili yung sikreto namin. Mahirap na dahil baka abusuhin lang siya ng kahit sinong makakaalam. Sigurado naman akong nasa mabuting kamay siya at hindi gagamitin nila Ate Julie at Ate Cosette sa masama ang kapangyarihan nito. Boss,
paano na yan? Sa dami ng pinagdaanan natin, nakidnap pa ako't lahat-lahat, tapos hanggang ngayon, hindi pa rin bayad yung renta natin, oh. Paano tayo babayaran yan kung nategi na yung kliyente? Oo nga Hayaan mo na. Gagawan ko na lang ng paraan. Makikiusap siguro ulit ako kay Madam Cora. Ay, nako. Hindi na kailangan. May nakita na akong sobre sa pintuan ko kanina. Aba, eksaktong halaga ng renta ninyo. Lahat-lahat na. May ideya ba kayo kung sinong gumawa nun? Wala, totoo po yan? Baka po may nagbigay lang po ng donasyon. Sana lahat sinuswerte ng ganyan, ano? Ay, nako kayo talaga. Napapalingon tuloy ako sa lahat ng shih tzu na nadadaanan ko. Baka mamaya. May ekstrang pangil yun. Tuwang-tuwa kami sa regalo ng Sigbin dahil bayad na kami sa lahat ng utang namin. Yung karinderya naman ng magkapatid, tuloy-tuloy ang swerte. At para talagang ordinaryong shih tzu na lang si Bebe ngayon. Sa tingin ko nga, hindi lang dahil sa Sigbin ang pag-asenso nila, kundi dahil masarap naman talaga ang luto nila at masipag talaga silang magkapatid. Kung hindi nga ninanakaw ng mga tulad ni Don Ruel ang pinaghihirapan ng mga kagaya naming kumakayod lang sa buhay, siguro mas magiging pantay ang yaman ng bawat isa. Minsan mapapaisip ka tuloy, yung mga sobrang yaman sa lipunan natin, kurap lang ba talaga sila? O baka naman may mga Sigbin din sila? Pero hanggang dito na lang po ang kwento namin. Maraming salamat po sa pakikinig at magandang araw po sa inyong lahat.